Ito na nga, pag-usapan na po natin itong bagong pinapalabas na mga bata ni Romualdez na si Duterte daw ang may kasalanan sa lahat ng mga blanco-blanco na yan. Ako naman. Sabi nga ni Attorney Vic, hindi naman kasalanan niya ni Pangulong Duterte, kasalanan niya yan. Kayo naglabas ng nagbigay ng resulta ng BICAM report na blanco. So wag niyo sasabihin na si Duterte. Eh kung wala naman kayong nilabas na BICAM report na blanco, edi wala sanang issue. Ngayon, porket kayo ay pinuna ni Attorney Vic at ni Ungab at ni Pangulong Duterte, sasabihin nyo na naman si Pangulong Duterte. Nagkataon lang, hindi tanga itong si Ungab, si Attorney Vic at si Pangulong Duterte. Pero yung mga bata mo, ewan ko sa inyo. O, panoorin po natin tong balita bago tayo pumunta sa detalye, ha. Ang dami ho nating pag-uusapan ngayong araw na ito. O, pasok. Pinupolitika raw at tila hino-hostage ang 2025 national budget kasunod ng petisyong ideklara itong unconstitutional at ang itinuturong nasa likod ng pamumulitika ang mga Duterte raw. Nasa frontline ng balitang yan. Kaya naman kayo Pag hindi nyo na kayang ipalusot, noong una nagpapalusot pa sila. Noong una, eto titingnan natin yung scenario yung silent treatment nila, hindi kumana. Diba, tumahimik sila noon tapos hindi sila nagpapa-interview, tumatakbo pa nga si Kimbo. Naalala nyo yun? O, di noon pa lang, alam na nating meron na silang problema. Tapos, nung sumagot, mali-mali naman yung sagot. O, di ba, sa sobrang mali-maling sagot, ultimo si Tito Soto, nasa administrasyon yan ni Marcos. Si Lacson, nandun din yan. O, pumuna. Ngayon, itong may Chief Justice pang pumuna rin. Lahat to ay pumuna doon sa sinasabing blanco na technical group lang daw. O edi pahiya yun, di ba? Pahiya yung ganong klaseng palusot. This time, may bago na naman silang palusot. Ano, si Duterte may kasalanan yan. Basta talagang mailusot lang ninyo itong kawalangiang ginawa ng BICAM, ewan ko sa inyo talaga. O, ito pakinggan. Kung si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong ang tatanungin, obvious kung sino ang nasa likod ng pagpapaputok. Ano ba nagawa nito sa Pilipinas? Ha? Anong nagawa mong trabaho, Congressman Adyong? Yung totoo. Alam ko nga, ewan ko pero mamaya, google ko muna, titignan natin, Issue ng national budget. Kasi kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court, they are all well connected with the Duterte. Nitong Lunes, naghain ng petisyon sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa Korte Suprema para ipadeklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Sina Ungab at Rodriguez ang kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang programa kung saan unang inungkat ang BICAM report. Ayon kay Adyong, pinopolitika ang budget at tila hino-hostage ang pondo ng bayan. Nauna nang iginiit ni Acting House Appropriations Chairperson Stella Kimbo na napagkasundoan na ng mga miyembro ng BICAM ang halaga ng blankong items. Ang tanging ginawa na lang ay nilagay ang mga numerong ito sa BICAM report. Sa panayam naman ng programang Storycon ng One News kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang walang future ang petisyon ni Ungab at Rodriguez. Valid daw ang GAA at hindi raw sapat na dahilan ang kontrobersyal na BICAM report para baliwalain ang pirmadong budget. Pero giit din ni Drilon, tila Kamara ang nagkontrol ng pondo at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. I urge the President, recover that control for the good of the country. Sa Senado, 24 na taon na akong tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. O, tingnan mo kahit si Drilon. Hindi eto kasi para maintindihan nyo, na katarantaduhan yung sinasabi mo, Adyong. Yan ang katotohanan, katarantaduhan yan. Si Duterte, ito nga mismo nagsasabi, hindi nga, ito galit niya kay Duterte ito May sinabi pa nga siya dyan na parang hindi maganda kay Duterte. Pero sinasabi niya, ito ang pinaka-corrupt na budget.
sa kasaysayan ng Pilipinas. So don't tell us na ang punot dulo nito ay si Duterte. Hindi ho. Ang punot dulo nito ay kayong mga congressman na walang ginawa kung hindi ipagtanggol ang maling paraan na ginawa ninyo dyan sa BICAM. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Kahit ibang kulay, pinupuna na ho itong budget. Kahit hindi nga ako magkakasundo yung mga yan eh. Eh bakit pinupuna yung budget? Bakit sinasabing pinakakurap na budget to? Kasi talagang katarantaduhan yung ginawa ng Kamara sa budget. Kasama ka na doon sa isang membro nun Hanggang ng Kamara. binanggol nila yung budget. Malinaw sa malinaw eh. O ito ha. May papakita ko, natin, titignan natin kung papaano magpapalusot si Adjong. Adjong, ginagalit mo ako, Jong eh. Ha, Jong? Huwag mo akong ginagalit. Gagalit eh. High blood ako sa'yo eh. O, tuloy, o. Panoorin nyo ito ha, para maintindihan nyo ninyo kung papaano sila magpalusot, ha? Kung papaano magpalusot, sandali, asa na ba yun? Asa na yun? Chotomate ko na siya eh. Hi. Ito, ha? Panoorin natin ha kung paano magpalusot ng mga ewan ko ba? Ito. Pasok. Ito, yun. Yan. Ito, itong pagmumukha na to. Mapapagkatiwalaan mo ba yan? Sabi nga ni Abante. Hindi kasi di ba si Abante sabi niya, pagmumukha daw nung katabi niya na si Grijaldo, mapapagkatiwalaan mo. Ito, mapapagkatiwalaan mo ba to? Oh. Ako lang ata yung member ng appropriations dito, no? Oh, ikaw lang daw yung membro ng appropriation. So kasama ka dapat na managot dyan. Among the group. So, ako rin sa isa sa mga nag-defend ng budget ng mga ibang ahensya doon. First of all, tama yung sinabi. I agree with my two colleagues here. Lahat naman may right to question anything under the sun before the Supreme Court. Kasi we are democratic. Ihimayin natin sinasabi niya. Kasi dito, yung palusot niya, hindi lulusot eh. Ha? Paano ko masasabi? Kasi, sandali. Ha? Mukuha tayo ng ballpen. Ito ang ballpen na to. Napakaganda itong ballpen na to. Galing pa ito kay Pangulong Duterte nung nagpunta tayo, Office of the President. Talay. Democratic country. That's how wide the space is para i-allow yung mga dissenting opinions or kung ano man dyan, no? Especially if it concerns of national importance like the budget. Number two, yung sinasabi po nilang blank items, ganito po yan. In the House of Representatives, when we approved the 2020 NEP pa yun, di ba? Oh, yan. NEP. We're talking about NEP. Yung una. So, ito ha. Para maintindihan natin. Kasi ito, pinapaikot-ikot niya. Nililin lang niya yung mga media. So, NEP ha. When we approve, the House. So, may enrolled bill yan. Oh. Same thing, the Senate also. So, sa NEP, may enrolled bill daw. So, sa Senate, sabi niya, also sa Senate, meron din yan. Sa Senate, halimbawa, lagay natin dito. Nakalimutan ko kasi i-prepare yung sa Senate at saka sa House, HOR. May enrolled bill yan. Ito, iniwalay na natin, ha? Yan. Senate, ang pangit na sulat mo, Banat Bay. Senate, at saka sa House. May enrolled bill sila. Meron silang dinideliberate, inaayos na budget. May sari-sariling version. Okay, ng budget, letter B. Ayan. Tuloy natin. Approved their version of the NEP. So, Meron daw silang sariling approved na version nung NEP, yung National Expenditure, di ba? Meron daw. May sari-sarili, Senate, may House. Tama, mali? Yan, tuloy natin. Upo sila sa BICAM. Of course, there are line items. Then, uupo sila sa BICAM. Magsasama sila sa BICAM. BICAM. Itong BICAM na ito, BICAM. Uupo sila dito. Yan, sa gitna. Magkasama. Para kasi may mga line item daw. Merong aayusin. Tingnan natin. In the enrolled bills of both houses, Both na houses. hindi magkatugma. Hindi So magkatugma. before they enact, before they approve, kailangan magkapareho yan. Kailangan magkapareho daw. Halimbawa,
merong, halimbawa lang po ito, may budget na ibinigay dito, 1M. Halimbawa, 1M. Pangit talaga na sulat mo, banat ba? 1M sa House. Tapos dito, sabihin na natin sa Senate is 900K lang. Yan. 1M sa House, 900K. Pupunta sa BICAM, aayusin. Okay? Ibig sabihin, mag-uusap sila, ano ba susundin natin, paano bang magiging siste dito, ibig sabihin magko-compromise. Ika nga, aayusin. Tuloy. So dapat, sa akin palagay, kasi we don't sit in the BICAM, anong magre-reflect doon na budget? Yung version ng Senate, yung version ng House, o yung reconciled na versions nila? I think if you ask me, kasi it's not ratified yet, those are just draft that has to be the agreed budget for each of the line items, mag-reflect doon yung pinag-agrihan nila. So yung pinag-agrihan nila, kunwari lang, basta nag-agree sila, kunwari lang sabihin na natin, para agree, let's meet halfway. Kunwari lang po ito ha. Instead na 1M, binigay natin sa isang gawin na lang natin 950K. Kasi 1M sa'yo. Dito sa amin, napagkasunduan, 900. Halimbawa lang ito mababaw na halimbawa para lumakita ninyo kung saan tinarantatado yung paliwanag. So, my take on that, because if you look at the document that came out, that was leaked, December 11, hindi actually siya yung date kung saan in-approve talaga yung BICAM report. So, yeah, but still, pinapaliwanag niya na, ang tanong, yung BICAM report ba blanco? May mga blanco ba? Kasi, ang linaw dito, kaya nga pagsasamahin, kaya nga pag-uusapan dito sa BICAM, it is because meron nang nakalagay na mga amount ng budget. So, ibig sabihin po, hindi pwedeng blanco. Kasi pinalulusot nila dito, hindi, okay lang yan. Technical group na yung mag-aayos dyan. Hindi pwedeng blanco. Paano ko napatunayan? Tuloy natin. Have to ratify that, but they have to maintain the position of reflecting the exact amount which was approved. Exact amount. So, ibig sabihin, may amount by both houses. So, sabi nga ni Kong Stella, it's just a matter of typo yan eh. Typo. So, sumunod sila doon sa kwento ni Kimbo na typo lang yan. So, pwedeng ayusin yan. Sino? Tandaan ninyo, sabi ni Estela, Hoy, Estela, bakit ang ganda ng pangalan mo, pang bold star, pero yung Estela, sabi niya, umamin siya, di ba, na may blanco doon. May blanco doon, inamin niya yun. Pinakita na natin sa video natin yan. Ilang beses natin iniskas yan. It's a fact na may blanco. Kaya nga siya napahiya eh. Bakit? Ang sinabi niya, alam na namin niya, ang ano na lang dyan yung technical group. Kaya nga siya sinagot ni Soto, hindi pwede ang technical group ang mag-fill in the blanks. Kasi ngayon, tila sinisisi nila yung technical group na siya nag-fill in the blanks. Pero dito, mismong sinasabi niya may amount. So ano ba talaga ang totoo? Iba yung kwento mo sa kwento ni Stella na kunwari, kinukot mo pa si Stella. Pinaiikot-ikot mo, Adjong eh. Litong-lito ka na eh. Hirap na hirap ka na magpaliwanag. Yung katabi mo nga, tawa na ng tawa eh. Yung sa technical people, ang i-insert nila yung amount na yon. I-insert nila yung amount. Paano mo i-insert yung amount kung may amount na dapat pagkasunduan ng dalawa? The technical group, hindi sila pwedeng maggalaw dyan, magbago dyan ng amount dahil trabaho yan ng BICAM. In technical group, yung mali lang ang spelling, mga typo, yung mga, ewan ko siguro kung mali man ang grammar, yun lang ang trabaho nila, hindi mag-fill up. Niloloko mo kami. Adyong naman eh. Tapos sisisihin mo si Duterte pag hindi nyo kayang maipaliwanag. Naggagaguhan tayo dito eh. So I'm just walking you through the process. Number 3, yung Hindi mo na ipaliwanag.
nagsabi, sinundan ko yung proseso sinasabi mo. Sabi mo may amount. Sabi mo meron dito, may version, hindi amount, version. May version ng BICAM, may version ng BICAM, may version ng Senate, may version ng House. Pagkakasunduan na lang ng BICAM, pero hindi blanco. Pero bakit mo siya nang uyunan, yung sinasabi ni Estela na technical group na lang mag-i-insert ng ano dyan? Hindi pwede yun. Kasi kung mag-i-insert, ibig sabihin walang nakasulat. Kaya nga i-insertan mo eh. Ano ba, sir? Niloloko mo ba kami? Pinapaikot-ikot nyo kami. Buti na lang, hindi lahat ng mga nakikinig sa inyo, tanga. Meron ding hindi tanga. Constitutionality question, that's okay. Anybody can run before the court. But ito po yung magiging impact niyan. No? What they're actually asking is tantamount to hostage the budget, the operation of all the agencies in the government, all the bureaucracy in the government for 2025 operation. Isipin nyo, halimbawa, kini-question mo yan, and that's for the operation of the entire bureaucracy. It's like tantamount to ask hostaging the budget na hindi. Hostaging the budget. Paulit-ulit. Alam mo, sorry sir ang tagal mo na dyan. Ang sinasabi mo, membro ka pa ng APRO. Tapos sasabihin mo, hino-hostage. When you say hino-hostage, hindi makagalaw. Or naka-steady siya against his will or her will. Kasi nga hostage eh. Hindi ganun ang budget. Bakit? Kung may problema sa budget na ito, pwede naman re-enact yung last year budget. Hindi mo alam?